Gusto ko lang na bumalik yung katawan mo sa normal at nakabalik ka naman. So, pag nagpa-x-ray ka, walang makikita sa x-ray. Fans, ito na nga ha, medyo mahirap spelling yung mga sombreros. Ito ang kakulitan ni Ma'am Catherine dito sa kanilang isang contestant nga, no? Bago yung item natin na laos na daw si Sir Alden, mga kasombreros. Kasi yung extortionist nila na contestant na si Adrian nga po, mga kasombreros, ay after ng kanyang performance, magaling din to, no? Contortionist siya, nababali-bali din yung kanyang katawan. Sabi niya dito sa una ng comment niya, mga kasombreros, ay parang pag nagpa-x-ray daw siya ay wala daw makikitang buto. Parang napapaano ako dito, yung mga jokes at saka mga dito yung mga banat niyo, Ma'am Catherine, nito ay parang pam face tayo, mga kasombreros. And yun nga, no, sabi niya dito may mga dull moments lang in between, pero overall ay nagustuhan niya yung performance at saka nang enjoy siya. Then niya dito is gusto ko lang balik yung katawan mo sa normal, and nakabalik naman yun. Diba parang tapos nagtawanan sila, mga kasos, nakaka good vibes na parang, ewan ko, parang have ba ito o wala yung joke ni Box Office Queen, mga kasombreros. Tapos si Ma'am Uge naman ay parang sumakit yung ulo niya kasi nga hindi niya matingnan yung yung contortionist yung sa last part na niya, lalong-lalo na kasi yung ulo niya ay talagang parang akala mo sa horror movie na yung sa harap ay naging sa likod at saka yung likod ay nasa harap na ulo, mga kasombreros. So sobrang lupit ng ginawa ni Sir Adrian, and na-discover lang pala niya yung talent niya during the pandemic kasi nga parang nawalan siya ng trabaho. So nag-explore siya, and nalaman niya na kaya niya palang gawin yung pagko-contort, mga kasombreros, ng katawan. So yun po, mga kasombreros. And parang nakapasok rin yata ito sa next level, mga kasombreros. And then ito, yung dalawang contestants na sina Benny Jr. at saka Benny Sr., mga kasombreros. Parang sila na parang hindi siya violin gitara na malaki, tapos pusong bato yung kanilang tinugtog, no? Acoustic siya, mga kasombreros, instrumental lang. Tapos sarili pa lang nilang gawa yung instrument na yun, mga kasombreros, kaya na-amaze din yung mga judges na nakaka-relax lang. Sabi ni Ma'am Catherine dito is parang mas bonggahan lang ng konti sa next level. Kasi parang nag-no dito si FMG, tapos si Ma'am Catherine yung pinaka-last na pag-asa nila para makapasok po, no? So yun, mag-aantay daw siya, may adjustment lang, tapos binigay naman niya yung yes nila, no? Kaya Sir Benny Jr. at saka Sir Benny Sr., mga kasombreros. And then ito na yung ating item, mga kasombreros, na parang may nag-post na si Kat Bebang. Sabi niya tumatanda na kasi at palaos na kasi, kaya ganon. So parang bitter kasi ito na fan, mga kasombreros, no? And kahit na malaos si Sir Alden ngayon, billion po ang kanyang pera, at saka tumapa yung faith niya, number one na yung faith at pananampalataya sa Panginoon. Yun ang pinaka number one na tool niya talaga habang buhay. And then yung kanyang puso, no, na pagiging mabait, mga kasombreros, toward people around him, mga kasombreros. And yun nga, ang din dito is business niya, di ba? Kaliwat kanan, mga kasos. So kahit na mag-retire siya as soon as possible, kahit ngayon na, ay marami na siyang investments at buhay na buhay siya, mga kasombreros. And yung kasikatan kasi ni Sir Alden, hindi siya pilit. Alam mo yung mga tao pa mismo ang lumalapit sa kanya. So yung tao na ito ay siguro may problema at may pinagdadaanan sa buhay, kung kaya napasabi na parang ganito yung mga ginagawa ni Sir Alden. Sabi niya tumatanda na kasi palaos na. And yung ang showbiz, kunwari nasa option mo kasi na kunwari sikat ka ngayon, so kapag umalis ka, so choice mo yun. So si Sir Alden, parang wala pa sa plano niya na umalis sa showbiz, mga kasombreros, kasi nga nasa tuktok pa siya, or nasa summit pa siya ng kanyang karera ngayon, mga kasombreros. So kahit na umalis man siya, magpipiloto na lang siya, and then yung businesses niya, mga kasombreros, na may McDo, may Concha, may Stardust, may ano pa ba, no? May Hungry Pita, and so on, endorsements kaliwat kanan. So ganun, mga kasos, kahit na hindi siya mag-movie o magpelikula ngayong taon ay po pwede, mga kasombreros, no? Wala yung hosting at saka yung kanyang projects kaliwat kanan, international pa yung iba.
So siguro po ay panalangin na lang natin to si Kat Bebang. Paano pa naman siya si Kat, mga kasembreros? And then ito, ang next item natin mga kasembreros ay ito yung sugar high, no, na pinuntahan ni Sir Alden kahapon. Parang maliit lang na pwesto ni na Mitch Oliva at saka ni Prince Benmar, mga kasembreros. So and then ito, next item natin, yung Instagram story ni Sir Alden, mga kasembreros, about cycling ito, no. Siguro ay nagpapatease na siya sa kanyang mga gagawin sa Tour de France, mga kasembreros, at saka sa Japan Olympic or Tokyo Olympics, mga kasembreros. And then ito, no, nakayakap na naman si Sir Alden. If I'm not mistaken, si ano ito? Si Mitch Oliva. Parang si Mitch Oliva ba to? Si Marlene Capones, nakayakap siya. So talaga ano lang siya, clingy, mga kasembreros. So wag na po natin siyang gawan ng issue, mga kasembreros. And then ito, naka-stoplight, no, kung kaya yung mga siklista, si Sir Alden ay nag-aantay kasama ang kanyang mga cycling buddies, mga kasembreros. And then ito, yung Cebuana ay may promo sila, no, Cebuana Luwilier, para sa actually yung Mother's Day nagsimula, tapos May 16 hanggang May 22. So may 3 days pa na sale, mga kasembreros, parang promo. 5% off sa kanilang mga jewelry items, mga kasembreros. So gold rush sale. So tunay na ginto ito, no, hindi, wala siyang halong hindi siya peke, mga kasembreros, kasi nga Cebuana na yan, eh. So 3,500 Cebuana branches or Cebuana Luwilier branches sa buong Pilipinas, mga kasembreros. So yun po, no. And then ito, last item natin, mga Monday today, kanina po, yan po yung outfit, no, naka-black na outfit ang inyong box office king, mga kasembreros. And may mga patis-tis pa siya ng takbo-takbo dito ng kanyang bisikleta, no, parang batang naglalaro ang inyong pambansang bay, mga kasembreros. Alright, so lang po in the meantime, sa ating Captain items. Sana po ay pangyan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasembreros. Ang title natin, ang dugo. Matthew or Mateo 26:28, sapagkat ito ang aking, Jesus Christ, dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Ang verse na ito, mga kasembreros, ay kasama doon sa significant moment during the Last Supper. So ito na yung time na alam natin ang storya, no? Ito na yung time na malapit nang ipako or dadakpin si Jesus Christ para ipako sa krus, mga kasembreros. And sa moment na ito ay marami kasi ang misinterpret ito na yung mga mga mananampalataya ni Kristo, parang ano ba yan, aswang ba yan sila, no? Bakit iinumin nila yung dugo ni Jesus Christ, na parang literal nila na, no, na naiintindihan or literal nilang ini-interpret, mga kasembreros, or tinatranslate itong verse na ito, mga kasembreros, kung kayong iba na mga atheist, for example, mga antagonist, yung mga unbelief, may mga unbelief talaga, mga kasembreros, or wala talagang belief, mga kasembreros, ay ito po yung kanilang paniwala, parang kung kaya ayaw nila maniwala kay Jesus Christ. So Jesus Christ was speaking to His disciples. So dito po ay sinishare, no, ni Jesus Christ para siyang communion sa ating present generation or sa ating present time, mga kasembreros, na kung kayo po ay Christian, tuwing first Sunday of the month ay nagkakaroon po kayo ng communion. So merong pagpipiraso-piraso ng ostia o ng tinapay, mga kasembreros, and then merong wine or juice na sa amin kasi dati grapes, no, tang na grapes, mga kasembreros, tapos parang may konting maliit na may maliit na baso bawat isa, tapos makikibahagi ka doon sa communion. So this one actually is a symbol of the new covenant between God and humanity. So yung dugo na naglinis, mga kasembreros, no, sabi dito ay pantubos, no, binuhos ni Jesus Christ para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Alam niyo po, if we're going to deep dive detail by detail itong yung Biblia, mga talagang masabi mo na yung utak mo ay hindi kaya, yung memory
at saka yung bites, no, yung yung capability, yung capacity ng ating utak ay hindi kakayanin. But by the grace of God, no, binibigyan niya tayo ng wisdom, binibigyan niya tayo ng strength, binibigyan niya tayo ng understanding, mga kasembreros, no, wisdom talaga at saka kaalaman to interpret and to understand the Bible by His grace and by His favor and by His mercy and love, mga kasembreros. So dito sa biblical terms kasi, yung blood is often associated with life in sacrifice. Kung narinig nyo rin yung hindi lang naman kasi hindi lang yung ibang sekta yung pinagbabawal yung pagkain ng dugo or paggawa ng ulam ng dugo, mga kasembreros. Sa akin hindi talaga ako ng dugo nung nalaman ko na there is life and sacrifice sa blood or sa dugo, mga kasembreros. But somehow sa iba na mga Christian ay kumakain pa rin sila, but kung hindi sila convicted, yung puso nila ba hindi against dun sa kinakain nila na kunwari dinuguan, ay okay lamang po iyon. Pero kapag nakukonvict ka, kung yung konsensya mo ay against dun sa ginagawa mo, so dun ka na nagkakasala, mga kasembreros. So there is yung blood is associated with life, buhay, at saka sakripisyo, because yung dugungan ni Jesus Christ, yung explanation doon is gano'n, no? There is life in the blood, and yung blood kasi, although hindi naman yung dugo mismo ni Jesus Christ yung ginagawang dinuguan, mga kasembreros, but yun kasi yung parang significance at saka symbolism niya, mga kasembreros, in particular. Sa dugo dumadali kapag ang tao wala ng dugo, so namamatay, di ba? Yung mga animals din po gano'n, kasi doon yun yung parang yung nagke-carry na nagdadala ng oxygen, ng nutrients sa bawat parte ng ating katawan. So yun po yun, mga kasembreros. And in this context, it represents Jesus giving His life for the salvation of humanity. The phrase for the forgiveness of sins, no, sa kapatawaran ng kasalanan ng marami, mga kasembreros, ay nagsisilbi na powerful reminder sa atin na yung sakripisyo, no, ni Jesus Christ ay nangangahulugan ng pagbabalik loob or pagbabalik uli, okay? Nagkaroon ng reconciliation between God and humanity. So dahil tinubos tayo, dahil si Jesus Christ ay pinambayad yung kanyang dugo, mga kasus, ang kanyang buhay, yun ang naglinis sa atin sa ating mga kasalanan. So may karapatan na tayong makipag-uli sa Panginoon because of the work of Jesus Christ and by shedding His blood on the cross of Calvary, mga kasembreros. And ang term dito na kasi parang yung agreement, yung tipan, yung katibayan ng tipan, di ba, nasabi dito, ng tipan ng Diyos, ito ang aking dugong binubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. So ito po ay nagsisignify na kumaga pa critical kasi ito, no, yung tipan, parang yung isang mag-asawa, no, kontrata, mga sa marriage contract, hindi siya nababali. Yung tipan ng tao, yung agreement ng tao, nababali pa siya, napapako. Pero pag si Lord nang nagkaroon ng tipan, ay hindi po yan nababali. Hindi po yan nadi-disqualify, mga kasembreros. Not unless siya mismo mag-disqualify. Pero yun nga, no, dahil na once and for all ay pinadala niya si Jesus Christ, dumanak ang kanyang dugo, no, bilang pantubos sa ating kasalanan, ay hindi na po yun mababawi at mababali. It refers to God's promise to save and redeem His people. When Jesus mentions that His blood will be shed for many, this indicates that His sacrifice is not just for a select few, but for all who believe. So, hindi lamang yung kanyang pagkamatay, hindi lamang sa iisang tao or sa iisang nation or sa isang race or lahi sa mundo, but everyone who would believe Jesus Christ, mga kasembreros. And yun nga, no, binuhos, mga kasembreros. Ibig sabihin nito ay intimate act of sacrifice nung praise na binuhos niya para sa atin. Grabe, no? Kasi wala namang kaibigan, wala namang tao na kayang, pwera lang siguro kapag desperado na magpapakamatay sa kapwa niya tao or sa kapamilya or sa jowa or sa sino mang malapit, sobrang mahal na mahal niya. But okay, kasalanan po yun kapag nagpakamatay ka. Only Jesus Christ, no, ginawa niya ito once and for all para po sa ating kapatawaran. And finally,
yung ano, yung term or yung verse na ibuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. So this one is very important mga customers kasi nag-encapsulate ito ng core message ng gospel. Through the shedding of Jesus' blood, we are granted forgiveness and reconciliation with God. So meron siyang theme meron siyang core, meron siyang main goal, meron siyang main point mga customers kung bakit yung purpose ba, yun ang pinakamahalaga kung bakit namatay si Jesus Christ sa atin at sa buong sanlibutan mga kasambreros na naniniwala sa Kanya. So ang lesson natin dapat dito ay sa ating buhay, no? Dapat mariremind tayo nito ng kahalagahan ng sacrifice, that Jesus Christ sacrificed Himself para sa atin, no? Para sa ating kapatawaran. And siguro sapat na yan, more than enough actually, para tayo po ay bigyan siya ng panahon araw-araw. Kasi ang tao kapag mahal mo, bibigyan mo ng panahon, 'di ba? Quality time. Makipag-usap ka, no? You will make time, you will find time. So ganun din ang Diyos natin. So kung mahal natin ang Diyos, dapat nagpa-find time din tayo. Dapat may schedule talaga siya araw-araw mga kasus, at hindi siya itsapuera sa ating schedules araw-araw. Kasi tayo naman ang babalikan ng blessings ng Panginoon kapag siya po ay natuwa sa ating buhay. Na ang anak ko na to, may time talaga ito sa akin, no? Hindi ito nagpapabaya. Kung magpakakamanggawa ko ito sa pag-advance ng kingdom, pag-share ng verses ng aking salita. So ganun po siya mga kasama. So sa ating buhay, in its fulfillment kasi, iba yung joy, iba yung kagalakan, iba yung happiness na naidudulot ng paglilingkod sa Panginoon kumpara mo sa trabaho ka lang ng trabaho, school ka lang ng school, trabaho sa bahay, trabaho sa work, sa workplace. So iba mga sus, no, iba yung, basta hindi ko ma-explain, pero it's the greatest fulfillment that you can ever have if you serve and you find time for God mga kasambreros. Alright, sinabi po in the meantime nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, the source of love and the source of reconciliation, salvation, and redemption to humanity. Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga sumulasan. Paalam po.